Pumalag ang mga netizens sa pa-concert ng Malacanang ngayong buwan ng Hunyo sa gitna ng mataas na inflation. Sabi nga ng Philippine Statistics Authority, mas bumilis pa ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo nitong Mayo. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Binatikos ng mga netizen ang Facebook post ng Presidential Communications Office tungkol sa gaganaping music kalayaan sa darating na June 10. Sabi ng isang netizen na kung ganito ba kamanhid ang gobyerno at puro na lang pa-concert sa gitna ng kagutuman, kakulangan ng trabaho at mataas na inflation. Iginiit pa ng isa na magaling lang ang gobyerno sa pa-concert at pa-party pero hindi matutukan ang kahirapan. Biro pa nga ng isa pang netizen na concert ang sagot ng pamahalaan sa mataas na inflation. Kahit ang dating opisyal ng palasyo na si Attorney Harry Roque ay napansin ang madalas na pagdaraos ng mga mararangyang fashion show ng Malacanang. Kaya ito na lang ang naging pabirong hirit ni Attorney Roque sa taong bayan. Pangarap, Susi kayo at demanding. yung pangarap ninyo hanggang pangarap na lang yan din. Kaya kayo hindi maligaya kasi dami niyong reklamo. Enjoy tayo mga kaibigan. Huwag na kayong magdusa. Kung umaalma na nga ang mga sitmura nyo, malungkot pa kayo at bugnutin pa kayo, wala nang mangyayari sa inyo dyan. Isipin nyo na lang kung paano kasarap ang buhay nila na halos linggo-linggo nagbabiyahe. Araw-araw nagpa-party at nagpa-fireworks sa Malacanang. O di ba? Ang sarap nun. Kaugnay sa patuloy na iniinda ng mga Pilipino, mas bumilis nga sa 3.9% ang inflation o antas ng pagmahal ng presyo ng bilihin at serbisyo nitong Mayo mula sa 3.8% noong Abril ayon sa Philippine Statistics Authority. Pasok yan sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas mula 3.7 hanggang 4.5%. Isa sa pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation nitong Mayo ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng kuryente. Sa monitoring ng PSA, tumaas ng higit 20 piso nitong Mayo ang average price ng kuryente sa kada 120 kilowatt-hour na konsumo. If you have higher demand compared to supply, that would trigger some adjustments in the prices upward. Pagdating naman sa antas ng overall inflation nitong Mayo, nangunguna pa rin ang pagkain sa mga commodity group na may malaking ambag, partikular na ang bigas, karne ng baboy at luya. Pero sabi ng PSA, bahagyang bumagal ang rice inflation nitong Mayo kumpara noong Abril. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, bahagyang bumaba ang retail price ng bigas nitong Mayo kumpara noong Abril dahil sa pagbaba ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. Continuously bumababa siya. I'm looking at the average world price. Ito yung average ng Thailand and Vietnam. No? In terms of world prices, it is going down, and that's why we are seeing also a slight decreases in the retail price of rice here in the country. Pero kung ibabatay sa year-on-year comparison, mas mataas pa rin ang presyo ng bigas nitong Mayo ng 2024 kumpara sa kaparehong buwan noong 2023, partikular na sa well-milled at spesyal na klase ng bigas. Pero sabi ng PSA na inaasahan na bababa ang presyo ng bigas sa mga darating na panahon dahil sa hakbang ng gobyerno na ibaba sa 15% ang taripa sa imported price. Pero pinalagan niya ng iba't ibang agricultural group dahil anila papatayin nito ang sektor ng agrikultura. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.